This video is going to be another stock market analysis video and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. Hindi ko na i-cover yung PSEI chart for this specific stock market analysis video dahil isang trading day lang naman yung pagitan sa previous ko na stock market analysis video. So, if you want to know yung thoughts ko regarding sa PSEI, panoorin nyo lang yung stock market analysis video na recent bago tong video na to. So, puntahan agad natin yung unang stock. So, that's DHI or Dominion Holdings. So, for DHI, I think hindi ko pa to nako-cover sa stock market analysis video na series. Pero, napag-usapan ko na to ng mas comprehensive sa stock commentary video ko. So, sa video na to, a few weeks back, napag-usapan ko yung narrative and speculative nature ng DHI. So, kung wala kang idea kung anong nangyayari sa DHI at kung bakit ganito yung naging price rally niya, you can click towards the upper right. Pwedeng panoorin nyo yung video na yan before nyo panoorin tong DHI analysis ko, or pwede din naman na after ng video na to. So, kung bago ka pa lang sa channel na to, yung nakikita nyong horizontal line dito na nakalagay na bought price. So, irrelevant yan pagdating dito sa stock market analysis video. It's just that gamit ko kasi yung charting software ng broker ko, which is Investa-Trade powered by TradingView. So, automatic kasi lumalabas yung bought price or average price ko sa isang stock. So, meron kasi akong position dito sa DHI. And sa ngayon, up pa siya ng a little more than 62%. So, for DHI, this past trading week, ang ganda nung pinakita niyang price action. So, makikita nyo naman halos 4 na araw na dire-diretsong pataas. Unfortunately, nung May 8, nagkaroon siya ng onting selling pressure. So, hindi niya nalagpasan yung 52-week high niya dito sa 8.94 na candle. So, ito yan. So, syempre, itong 8.93 papuntang 9.07. Para sa akin, ito yung kanyang R1. So, resistance 1 yan na range. So, pagdating naman sa support, para sa akin yung major support talaga ng DHI is yung level na to, yung 6.50 plus na area. So, ito yung kanyang swing low nung April pa. So, pwede kasing i-consider na ito na yung major support niya sa S1, or pwede rin nating i-consider na possible siyang S2 kasi may minor support around this level sa 8.02 na may confluence sa psych support na 8. So, pwedeng i-consider to na S1. So, pwedeng ito yung S1 tapos ito yung S2, or ito talaga yung S1 lang. It really depends kung you acknowledge minor or major supports when it comes to your charting. So, pag tinignan natin yung key levels ng DHI, so makikita natin na ang ginagawa talaga niyang pattern is malaking consolidation. So, ito siya. So, ibig sabihin lang naman yan, kapag nagkaroon ng malakas na selling pressure for DHI, let's say magkaroon ng mga negative catalyst, negative news or mga disclosures, it's possible na ma-revisit niya tong S1 or di kaya mahulog pa. And then, kung sobrang lakas talaga ng selling pressure, then most likely ito yung pupuntahan niya na next na support kasi ito yung major support niya. And inversely, kung sobrang lakas naman ng buying pressure, then it's possible na makapag-breakout siya sa levels na to. So, pag nag-breakout yung DHI sa levels na to, wala naman na siyang structure resistance na natitira. So, ang possible na magiging yung next na resistance is yung 10 dahil key milestone yan para sa stock, and then psych resistance din sa 10 na price area. So, para sa akin yan yung R2. So, pag nilabas ko yung MA20, so, kitang-kita naman natin na nasa short-term uptrend pa yung stock. So, nagkaroon lang siya ng sell down during this period, nung second week, third week, April, tapos nakabawi agad. And then, eto na nga, for the past few days, maganda yung pinapakita niyang rally. That's why nasa taas siya ng MA20. Pagdating naman sa MA50, makikita natin na lahat talaga ng candles, no, simula this year, talagang above ng MA50, which indicates na nasa medium term uptrend nga talaga yung stock. Sa MA100 naman, ganun din. And mas malayo pa nga. So, it's very clear na nasa long-term uptrend yung stock. So, definitely looking good for DHI. Minor lang na
negative scenario sa kanya, nagre-resist yung 52-week high. Pero kung hindi naman siya mahuhulog dito sa 8 na price area, I think nasa maganda pang condition yung stock na to. So, gaya ng sinabi ko kanina, meron akong position sa DHI, up ng more than 60%. And sa private community na kung saan merong mga exclusive videos na pag-usapan ko tong DHI nung March pa dahil part na to ng watchlist nung period na yon. That's why I was able to catch and trade this stock. So, if you're interested to know kung paano ko na-approach yung DHI along with being a part of the private community and group and getting all these benefits and perks, ayan yung mga different types of membership and groups para sa channel na to, you can send me an email. Lagay nyo lang sa subject membership and just answer itong 3 questions na to. So, for the next stock, that's Keeper. So, for Keeper Holdings, the last time that I covered this stock nung pa second week February pa. So, meron lang ako nakikitang dalawang scenario sa kanya. So, nakikita niya naman dito illustrated by the 2 arrows. It's either may malakas na buying pressure na pumasok sa Keeper para mapa-breakout siya dito sa R1 resistance niya tapos mapalabas siya sa box. And the other scenario is kung magkaroon ng selling pressure para ma-revisit ng Keeper yung kanyang S2 support or yung bottom part ng range dito. And kung mas malakas pa yung selling pressure, of course, magkakaroon pa ng further sell down. And kung hindi naman ganun kalakas yung buying or selling pressure, it can stay inside the range. So, nung na-cover ko yung Keeper, lagpas isang buwan pa siyang andito sa loob ng consolidation. So, eto siya. And because of the Middle East conflict, karamihan naman ng mga stocks na apektuhan. So, hindi ligtas yung Keeper sa nangyaring Middle East conflict. So, yun yung nag-cause ng malakas na selling pressure sa kanya. That's why bumaba siya. And as you can see, nung March, talagang lumabas na siya dun sa box. And although nagsasustain yung S2 na support, hindi na niya talaga kinaya dahil ang lakas ng selling pressure. And eventually, no, ito nga, nagkaroon ng sobrang lakas na bentahan. So, hindi na nga niya pinansin yung S3 na support dahil nung April 21 talagang butas agad. So, tatanggalin ko lang muna lahat ng drawings. And yung S3 na support, i-convert ko na to as a resistance because of role reversal. So, ayan siya. And makikita nyo, yung recent trading day nung May 8, yung high ng Keeper nasa 2. So, I think ito yung mga traders na after lang sa short term na move kaya nagkaroon ng bentahan agad. So medyo aggressive yung selling, hindi na inantay na tumapik sa resistance, talagang andito pa lang sa 2 na bentahan na. And it's also possible na psych resistance, no? Kasi nasa 2 na price area kaya nagkaroon ng bentahan. So para sa akin, ayan yung R1 ng Keeper. There's also a gap here. So, kung sobrang lakas pa ng galaw ng Keeper, let's say mag-continue tong buying pressure, then it's possible na ma-fill niya yung gap sa level na to. But of course, the R2 resistance is 2.25. So, pagdating naman sa support, so it's very clear naman na meron tayong swing low dito sa 1.80. So, ito siya. So, syempre, that makes this level as the S1 support for Keeper. So, nakikita natin na posible na magkaroon ng consolidation yung Keeper sa level na to. Kung hindi enough yung buying pressure para matulak siya, palabas ng 2 na price area. So, magko-consolidate lang siya dito. Probably, ang catalyst nito is a good quarterly report or di kaya magkaroon ng positive na fundamental news pagdating sa economy or sa Middle East no conflict. Pero, pag nagkaroon pa ng further na escalation ng gera or talagang sobrang pangit ng economy, syempre magiging affected tong Keeper. So, it's possible na mabutas pa niya yung S1. So, the question is, pag nabutas niya yung S1, ano yung next na support? So, let's look towards the left. So, merong previous consolidation yung Keeper sa level na to. So, nasa 1.78, previous resistance. Tapos, yung bottom part ng range nasa 160. So, tingnan natin. So, as you can see dito sa 1.70 plus, kaya pala nagkaroon ng support dito sa 1.80 na level kasi medyo aggressive din yung mga buyers, no? So, yung 1.78 papunta dito sa 1.80 na level, S1 na range pala yun. And ibig sabihin, yung next na support niya is yung dito pa sa 160. So, major support, S2. So, hindi ibig sabihin na pag nahulog siya sa S1, dito agad siya dediretso. So, since the stock is already on a 52-week low, posibleng-posible na may mga matatapang na investors na bibilhin yung stock na to in between. It's just that on a technical analysis basis, para sa akin, mas importanteng level yung around 1.6 na area kasi ayun yung major support niya na kung saan multi-year low pa niya. So, pag nilabas ko naman yung MA20,
makikita natin na yung stock na to has been on a short-term downtrend. You could say end of January or first week Feb pa. It's just that nagkakaroon siya ng instances na kung saan nagkakaroon ng price rally kaya nagtatry siyang mag-transition into a short-term uptrend pero hindi niya talaga kaya. Pag nilabas ko naman yung MA50, so halos ganun din. Simula pa this year talagang downtrending na talaga yung stock. And yung MA100, sobrang tagal na. Simula pa nung July last year papuntang August last year, talagang downtrending na yung stock. And then, nagka-instance lang ng first week and second week January na nag-try siyang mag-breakout at lumabas sa MA100 pero di talaga kaya. So, not looking good for keeper in the short term, medium term, and long term. So, I think ang pwedeng magpa-reverse sa stock na to kapag nalagpasan niya yung R2 na resistance. So, for the last stock, that's ICT. So, for ICT, the last time that I talked about this stock, third week, papuntang last week ng February. So, ito siya. And during this time, yung na-drawing ko na pattern sa kanya is a consolidation. So, ito siya sa box. And kung i-extend ko yung consolidation, nagstay siya dito hanggang first week ng May. So, 2 months siyang nagkaroon ng consolidation. And another drawing na nalagay ko dito is this chart pattern target. So, around 748 to 750 na level. Kasi previously, ito yung box na consolidation niya. And pag tinaas ko yan dyan, sumasakto dito. That's why, as you can see, several times din siyang nag-resist. Nung second week ng April, hindi makalagpas yung stock dyan. And nung May 4, nakapag-breakout siya. Pero mukhang napigilan nung R1 resistance na nalagay ko dito sa 800. Kasi all-time high tong stock tapos significant milestone yung price na to. So, I think it served as a psych resistance. So, tatanggalin ko na lahat ng mga drawings dito dahil sobrang tagal na simula nung napag-usapan ko yung ICT. So, it's very clear na ang resistance niya ngayon, syempre 819.50 dahil ayan yung all-time high niya tapos swing high. And for the support, syempre dahil meron tayong consolidation dito dati, yung upper part ng range yung magiging support dyan. So, ito yung S1. And the bottom part of the range will serve as the next support, so S2. So, kagaya ng ginawa ko sa keeper, meron tayong support dito sa ilalim. Pero since meron tayong minor support sa level na to, so nakikita nyo naman may maliit na swing low, pwede to mag-serve as a minor support. So, you can consider this as S2 or pwedeng hindi. And yung ilalim ng base niya, pwedeng maging S2 or S3. But definitely yung S1 talaga yung major support niya dito sa 743, 744 na level. So yung ICT, hindi naman bago sa kanya na pag nagkaroon ng swing high or nagkaroon ng resistance, pumapasok siya sa loob ng consolidation or box. So, syempre, pwede ko pa rin isipin na yun yung gagawin niya this time, no? Pwedeng bumelo ulit na consolidation and then, kung may maganda pang catalyst or may magandang fundamental news sa kanya, then, it's possible na mag-breakout siya sa level na to. Kapag naman nirevisit niya yung S1 na prices tapos nabutas, then pwedeng puntahan niya tong minor support niya sa S2 or pupunta pa siya dito sa S3, 'di ba? So ayan kasi yung mga key level supports niya. So pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na overall nasa uptrend yung stock. It's just that mabagal siya tapos mahilig mag-consolidate. Kaya malapit talaga siya sa MA20 despite the MA20 sloping upwards. Yung MA50 naman, uptrend pa rin naman siya sa medium term. Talagang nire-revisit niya lang yung mga lines or mga areas malapit sa MA50 kasi nga mabagal yung stock. So, syempre, pag nagkakaroon siya ng consolidation or ng pause, talagang matatapik niya yung MA50. Pero overall, maganda pa rin naman yung medium term uptrend. And for the MA100, ayan, nasa long term talaga na uptrend yung stock. Tapos, hindi na niya talaga inaabutan or tinatapik, no? Isang beses lang nung November, pero after that, talagang lagi na siyang malayo sa candles. So, the trend is definitely intact. So, ICT, definitely one of the best stocks sa PSE. And if not for ICT, siguradong mas mababa pa yung PSEI dahil sobrang laki ng weight ng ICT sa overall na index natin. So, I think it's between 11 to 13%. So, isipin yun, di ba? A little more than a tenth of the PSEI is composed by ICT. So, in a way, double-edged sword din dahil pag yung ICT naman pababa, kahit papano nahihila niya yung market.
kung yung ibang 29 na stocks hindi nagpo-perform. But it's good to note na hindi pa naman nagkakaroon ng grabe na selling pressure or sell down or breakdowns yung ICT. That's why kahit papano, maganda pa rin yung nagiging galaw niya. So how about you guys? What do you think about these stocks? So let me know in the comment section or kung meron kayong stocks na gustong mapag-usapan sa stock market analysis video. And if you haven't watched yung mga stock commentary videos ko, you can click towards the upper right. Stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video if you've learned a lot, found value sa video na to. And don't forget to subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.